Alright, all left. So magandang hapon sa inyo mga kabiker at purihin ng Panginoon. At eto nga, kakayanin ba ng isang relay yung 6 na bumbilya ng headlight natin? Ibig kong sabihin, literal na 6 na bumbilya ng headlight, no? Pero bago yan, special shoutout muna tayo. Shoutout kay Zyril Valenzuela ng Poblacion Norte at si Noe Malano Peletina ng Bicol Albay. So yun. So kakayanin ba ng isang relay yung 6 na bumbilya? So check nyo to. So ito na yung relay natin, no? So kakayanin ba ng isang relay ang napakaraming bumbilya sa motor natin? Halimbawa, yung mga tricycle, no? Maglalagay sila ng mga ilaw sa taas, ilaw sa gilid, ilaw kung saan-saan, no? So kakayanin ba ng isang relay yon? So bago tayo dumirect sa point natin, ano nga ba ang trabaho ng relay sa motor? Ang trabaho ng relay sa motor, ito yung isang klase ng switch na kaya niyang i-carry yung mga matataas na loads sa mga motor natin. Meron kasi siyang additional magnetic coil o poles na kaya niyang i-carry yung mga matataas na amperahe at the same time matataas na wattage at voltahe. Kaya kung mapapansin nyo sa mga motor natin, sa mga stock na headlight natin, pag pinalitan mo yan ng mataas na wattage, hindi niya nakakayanin yun. So kailangan natin ng relay, no? So the word relay is to ilatag, no? Maglatag ulit. Ibig sabihin, lagi tayong naglalagay ng relay every time na maglalagay tayo ng mga accessories above doon sa design lang ng motor, no? Kaya nga yung mga motor natin may mga kanya-kanyang ding load requirements sa pangangailangan lang ng motor natin. Yung load needed lang ng motor natin, no? Kaya nga meron din siyang gauge sa mga wire at yun nga, kailangan na kailangan tong relay. Meron tayong 2 types of relay, no? Meron tayong DP-DT relay and saka SP-DT relay. Yung DP-DT relay stands for double pole, double throw, no? Ibig sabihin, pag double pole, double throw, yan yung may dalawang magnetic coil. Yung ganito. Ito kasi single lang. Kaya ito ang tawag dito SPDT, single pole double throw. Single pole lang siya pero double throw siya. Kaya nga merong iba't ibang amperahe din tong mga relay natin na angkop lang doon sa pangangailangan ng loads natin. Meron tayong 30 amperes, 40 amperes, 80 amperes at saka yung 200 amperes, no? Meron yon. Yung 40 amperes, pwede rin naman natin gamitin yun para sa motor. Pero pagdating sa 80 at saka 200 amperes, yung 80 kasi sa mga sasakyan na yun, no? At saka yung 200 amperes, hindi ko alam, pang barko na ata yun. What? Hindi, matataas na voltahe naman na yun, no? Siguro sa mga bus, mga ganon. So itong hawak ko ngayon, kalimitan ang amperes na kailangan ng motor natin. Ito kasi yung ginagamit natin sa mga busina, sa headlight. Yan, 30 amperes, no? 12 volts, 30 amperes. So nakita nyo naman yung pinakita ko. Ayan, yung diagram niya. So dinrawing ko na, ito na yon. Ayan. Ngayon, kakayanin ba ng isang relay yung 6 na bumbilya? Literal na bumbilya to, ha, mga kabiker. So gagawa tayo ng computation dito. Halimbawa, di ba, yung ating mga motor, meron siyang stock headlight. Ngayon, pag pinalitan natin ng mga LED light na mas matataas na ampere, no? Siyempre hindi niya nakakayanin. Kaya gagamit na tayo ng relay ngayon. So yung relay napakahalaga sa motor natin. Siya yung switch or siya yung nagsisignal na pwede niyang i-carry lahat ng loads natin sa mga motor natin. Lalong-lalo na pag tumataas na yung amperes or mga loads na ilalagay natin, siya yung magdadala nito, no? Kaya nga meron ding sizes yung mga wires natin, di ba? Na angkop lang dun sa pangangailangan ng loads. Kasi pag naglagay na tayo ng loads, kalimitan, pag malaki yung loads, umiinit yung wire, nagkakaroon siya ng paglusaw ng wire, nagkakaroon siya ng pagputok ng bumbilya, no? So, mahalaga yung relay, no? At meron talagang angkop na wire doon sa pangangailangan niya pag nagkabit na tayo ng matataas na amperahe. So, yung standard gauge wire natin, 16 to 18. Yan, 16 yung mga motor natin, 16. No? Kaya nga SPDT to type ng relay, SPDT. Single pole, double throw. Paano naging single pole, double throw to? Single pole,
itong magnetic coil, di ba? Mapapansin nyo yung mga stator, may mga poles yun, may mga 8 poles, may mga 6 poles. Ito, single poles, kasi yung DPDT na type, dalawang ganito niya, kaya double poles, double throws, yung DPDT. Ito, single pole, double throw. No? Kaya ito, single pole, double throw na pwede niyang ibato sa dalawa, yung 87A at saka 87. Kaya nga itong relay natin, itong 30 at saka 87A sa gitna, may connection na agad dyan. Tignan nyo sa diagram. Ngayon, nagkaroon ng supply itong 86 tsaka yung supply nung ground 85. Nag-trigger yan. Ibabato niya dito sa 87. Kaya double throw. Yan o. Ito, lilipat dito. Ayan. Lilipat dito. Kaya dito magkakaroon ng output. Output yan. Diyan tayo nagkakabit ng busina, accessories natin na pwede nating ilagay. Diba? Ngayon, ang tanong, kakayanin ba ng isang relay yung 6 na bumbilya pag nagkabit tayo sa motor? Lalong-lalo na sa mga tricycle, di ba? Makikita nyo, madaming nilalagay na headlight dyan. Meron pang mga paglight, no? Ngayon, ano dapat ang i-consider natin doon para mas maintindihan natin? Kailangan kunin natin yung wattage ng bumbilya. So, ilang bang watts yung bawat headlight natin? Ang headlight natin, nagkakaroon siya ng, kunwari, headlight, no? 35 watts. Yan, 35 watts. Ngayon, pag 6 na bumbilya, halimbawa, 6 na bumbilya kakabit natin, marami na yon. Sa 6 na bumbilya, 35 isang watts, yung dalawa, 70 na yon, plus 6, 7 times 3, 21. 210 watts. Ayan. Yan yung kukunin natin. Ngayon, ang tanong, ilang bang watts ang isang relay? No? So, kung mapapansin nyo dun sa mga relay na pinakita ko, ito, papakita ko sa inyo yung 30 amperes. Yan. Diyan sa 30 amperes, makikita nyo, 12 volts, 30 amperes, 30 amps. Ngayon, ang gagawin natin mga kabiker, i-multiply natin yung 12 volts, so 30. So, 30 times 12. Ano? So, anong sagot yan? 0, 0, 6, 3 times 1, 360 watts ang isang relay. Yan. At itong relay na to, meron siyang 360 watts. Yung watts na 6 na bumbilya, kamo na, 210 watts lang. Eh, ito 360 watts. So, kayang-kaya niyang i-carry ito. No? Kasi 210 watts. Ngayon, pag nagdagdag pa tayo pang 7, magiging 245 watts. So, kahit gawin pa nating 10, 350 watts. 350 watts yung 10 bulbs. Headlight bulbs. No? So, kakayanin ng isang relay ito. Ngayon, yung iba, bakit nagkakabit pa ng napakaraming relay? Siyempre, depende na yon. Meron din yung calculation yon. Kaya pinaliwanag ko lang tong relay para makita nyo na kayang-kaya niyang i-carry yung mga matataas na amperahe, matataas na voltahe. Kasi meron yung mga 24 volts, meron yung 14 volts, no? Ito, 12 volts lang itong ganito. So, kakayanin niya. Kaya nga, dapat alam po natin yung mga type ng relay na gagamitin natin. Kasi yung double throw, no, critical yon, pang matataas na ano na yon. So kailangan pa natin magpalit ng gauge wire doon, no? So eto mga kabiker, kahit yung 16 and 18 pwede yon. Ngayon kung magtataas pa tayo ng wattage o amperahe, magdadagdag tayo ng gauge wire natin, no? Sa gauge wire mga kabiker, the more smaller the number, yan yung pinaka makapal. Yung mataas na number, yan yung pinakamanipis. Katulad yung 16, 18. Sa mga standard na motor natin yon. Pero pagdating sa mga 14, 12, ayan, makakapal na yung wire niyan, no? Kakayanin na ng matataas na ampere yan. Kaya nga, alam natin dapat yung trabaho ng relay at the same time, hindi na tayo malilito kung magkakabit man tayo ng
mga matataas na amperahe. I-compute nyo kung gusto nyo magkabit ng busina, headlights, mga extra headlights, mga accessories na pwedeng i-loads, no? Pwede. Pero wag na lalampas dun sa amperes na i-require lang ng relay natin, no? Ngayon, tanong, kakayanin ba ng isang relay yung 6 na headlights? Hindi lang 6, 10 pa, no? So nakita natin na i-multiply lang natin yung volts niya at saka amps niya, no? Equals watts, 360 watts. Kaya niyang i-carry lahat yung loads ng bumbilya, no? Kaya kung mapapansin nyo, may mga tricycle na ganyan. May mga relay yon mga kabiker. Hindi pwedeng stock lang yon kasi iinit yung wire, magkakaroon ng paglusaw ng wire. Tapos ang masakit pa rito mga kabiker, nagkakabit pa sila ng matataas na ampere ng fuse. Kailangan kaya niyang putulin yon. Kasi pag hindi niya kayang putulin yon, babalik lang yung loads natin, lulusawin yung wire natin, doon na mag-iinit yung mga battery po natin. So ganun lang kasimple mga kabiker.